Ako si Mario, 27 anyos. Ang trabaho ko sa umaga, taga-deliver ng tubig. Sa gabi, tambay. Pero yung tambay na may kwenta. Kasi naglalaro ako ng bilyar dito sa amin, sa San Bartolome. Iisa lang ang sikat na pwesto, Kiko's Billiard. Ayos, pasok ang 8. Akin na ang 50 mo, Mario. Galing mo dun, pre. Swerte lang yan. Aminin mo, pang-anim na tira mo na yan sa 8. Ang importante, pumasok. O Jenny, isang red horse pa nga dyan. Panalo ako. Yan si Bert, ang lagi kong partner in crime sa bilyaran. Kami ang hari o reyna, depende sa araw. Laging maingay, laging masaya. Ang amoy ng bilyaran ni Mang Kiko, di mo malilimutan. Pinaghalong amoy ng yosi, pawis na may tawas, at yung manamis-namis na amoy ng natapon na beer. Sa kabilang mesa, may mga naglalaro na mga seaman. Sa videoke sa sulok, may mga lasing na kumakanta ng My Way at sintunadong sintunado. O ano, double o quits? Bawiin ko yung 50 mo. Sige ba, sargo ka. Pero bago yan, yosi muna. Mga alas 10 na yun ng gabi. Biyernes, payday. Kaya medyo madaming tao. Mainit sa loob. Kahit bukas lahat ng bintana. At todo andar yung 4 na industrial pan ni Mang Kiko. Normal. Ito yung buhay namin. Ito yung comfort zone ko. Kinuha ko yung baso ng beer. Malamig. Tumingin ako sa paligid. Si Mang Kiko, yung may-ari, tulog sa counter. Naghihilik. Si Jenny, yung bantay, busy sa katext niya. Ngumingiti-ngiti. Walang kakaiba. Walang senyales. Akala ko, isa lang to sa mga ordinaryong gabi na matatapos sa tawanan at konting hilo. Akala ko lang pala yun. Mga 3 laro pa ang lumipas. Talo na naman ako kay Bert. Malas yata ako sa araw na yon. Pre, kukuha lang ako ng tubig. Nauuhaw ako. Sige, bilisan mo. Ikaw na ang titira. Tumayo ako at naglakad papunta sa counter. Habang naglalakad ako, bigla huminto yung videoke. Alam mo yung pakiramdam na yon. Biglang nabingi ang lahat. Pati yung mga seaman sa kabilang mesa napahinto sa paglalaro. Anong nangyari? Hoy, sinong pumindot ng stop? Ganda ng kanta ni Kuya eh. Tapos, yung aso ni Mang Kiko sa labas, si Bantay. Isang maingay na aso yon. Laging tumatahol sa mga motor. Bigla siyang umungol. Hindi tahol. Ungol na parang nasasaktan o natatakot. Doon ako nagsimulang kabahan. Mang Kiko! Mang Kiko, gising! Pero yung hilik niya, naging ungol din na parang bangungot. Hindi ko siya magising. Tapos yung pinto, dahan-dahan itong bumukas. At pumasok siya. Hindi ko siya kilala. Walang sino man sa amin ang nakakakilala sa kanya. Hindi siya taga San Bartolome. Nakaputing polo siya, yung luma, pero planchado, nakaitim na slack, at nakabakya. Sino pa ba ang nagsusuot ng bakya sa panahon ngayon? Payat siya, hindi matangkad, hindi rin maliit, sakto lang. Pero yung balat niya, maputla, parang nasisikatan ng araw. At yung kilos niya,
Dito ako unang kinabahan. Magaan ang kilos. Yan ang sabi sa direksyon, di ba? Pero iba to. Para siyang lumulutang. Yung bakya niya, hindi gumagana ng ingay sa sahig na semento. Parang hindi tumatapak. Dumaan siya sa mesa ng mga seaman. Boss, ang lamig. Naramdaman ko rin. Pagdaan niya sa tapat ko, para akong binuhusan ng yelo. Yung pawis ko sa likod, biglang nanlamig. Humangin sa loob ng bilyaran na walang bintana. Humangin ng malamig yung mga ilaw sa taas ng bawat mesa. Yung mga mahahabang ilaw na kulay dilaw, biglang kukurap-kurap. Tumigil siya sa tapat ng counter. Si Jenny, yung bantay, nakatingala na rin sa kanya. Namumutla si Jenny. Sir, ano po yun? Magsasara na. Imposible yun. Alas 10 pa lang. Hanggang alas 2 kami doon. Maglalaro. Yung boses niya, hindi malakas, pero parang narinig ng lahat. Tumahimik ang buong bilyaran. Pati yung mga seaman, nag-empake na ng tako. Pre, uwi na tayo. Masama ang pakiramdam ko. Nagmamadali silang lumabas. Naiwan kami ni Bert at yung lalaki at si Jenny na parang maiiyak na. At si Mang Kiko na tulog pa rin. Pero yung hilik niya, wala na. Tahimik na siya. Sobrang tahimik. Pumunta yung lalaki sa lagayan ng mga tako. Dahan-dahan siyang pumili. Hindi siya tumingin sa amin. Tumingin siya sa mesa namin ni Bert. Mesa numero 3. Ang paborito naming pwesto. Lumapit siya. Sa inyo to? Oo boss, kami na. Laro tayo. Naku boss, pasensya na. Pauwi na rin kami. Talo na ako oh. Gusto ko nang tumakbo. May mali. Sobrang mali. Yung amoy, naamoy ko na siya. Amoy kandila. Yung natunaw na kandila sa sementeryo. Pusta. Tumingin siya sa akin at nakita ko mga mata niya. Walang emosyon. Itim lahat. Parang walang laman. Pre, ano ba? Laro na tayo. Mukhang mayaman to. Baka magkapera tayo. Sira ka ba? Hindi mo ba nararamdaman? Ang arte mo. Sige boss, labang kami. Kaming dalawa. Laban sa'yo. 1,000. Gusto kong sapakin si Bert. Pero huli na ang lahat. Yung lalaki, dahan-dahang tumango. Kinuha niya yung tatsulok at inaayos yung mga bola. Habang inaayos niya, napansin ko yung mga kamay niya. Maputla, mahaba ang daliri, at yung mga kuko, matutulis. Pero hindi yung tulad ng sa babae. Tulis na parang kuko ng hayop. Naglagay siya ng 1,000 piso sa ibabaw ng mesa. Luma, yung perang papel na parang nilabhan. Sargo. Kinuha ni Bert yung tako sa yung bibira. Pinunasan niya yung kamay niya sa pantalon. Okay to pre, mukhang di marunong. Sa atin na to. Sumargo si Bert. Malakas. Pero 3 bola lang ang gumalaw. Walang pumasok. Soap break. Tumayo yung lalaki. Pumwesto. Dito nagsimula ang kababalaghan. Gaya ng sabi ko, magaan ang kilos niya. Yung bagtira niya, parang sayaw. Walang puwersa. Parang hinahaplos lang niya yung puting bola. Pumasok yung bola numero 1. Pumasok yung 3. Yung 6. Sunod-sunod.
Hindi siya gumagalaw sa pwesto. Yung mga bola, parang may magnet na humihila sa mga butas. Kahit yung mga tirang imposible, yung kailangan mo pa ng dalawang banda, ginawa niya ng walang kahirap-hirap. Pre, ang galing. Hindi yan galing, Bert. Habang tumitira siya, yung hangin lalong lumalamig. Nakikita ko na yung hininga namin. Parang nasa loob kami ng freezer. Yung ilaw sa taas namin, yung dilaw na ilaw, parang humihina. Parang sinisip-sip ng lalaki yung liwanag. At yung amoy kandila na may halong lansa. Amoy kalawang. 5 minuto, tapos ang laro. Ubos ang bola. Kinuha niya yung 1,000 ni Bert. Ulit, double. Boss, tama na po. Uuwi na kami. Hinawakan ko si Bert sa braso. Pero bago kami makatalikod, nagsalita siya. Hindi pa tayo tapos. Yung boses niya nag-iba. Parang kumakaskas na bakal. O sige boss, isa pa. Huling laro. Inayos niya ulit yung bola. Kami ang sasargo. Kinuha ko yung tako. Nanginginig yung kamay ko. Yung tisa. Hindi ko makapit sa tako. Sumargo ako. Malakas. Para matapos na. Pumasok yung dos. Kaya ko to. Tao lang to. Baka dayuhan lang na magaling. Sinubukan ko mag-focus. Tinira ko yung 5. Pumasok. Tinira ko yung 7. Pumasok. Isa na lang. Yung 1 tapos 8 na. Pero yung 1 nadikit sa bola niya. Sa stripe. Mahirap na tira. Kaya mo yan pre. Pumikit ako. Nagdasal. Tinira ko. Sumablay. Tumayo yung lalaki ngayon. Siya naman. At tulad kanina, isa-isa niyang pinasok. Parang orasan. Perpekto. Walang sablay. Hanggang 2 bola na lang ang natira sa mesa. Yung bola ko, ang 8. At yung bola niya, ang bola na may numero na 15. Tumigil siya. Tinignan niya yung mesa. Tumingin siya sa akin at ngumiti siya. Hindi yun ngiti ng tao. Yung labi niya di gumalaw. Pero nakita ko yung gilagid niya at yung mga ngipin niya maitim, patulis. Bert, pre, huling bola. Tinignan niya yung bola numero 15. Nasa gitna yon ng mesa. Madaling tira. Pero hindi niya tinira. Nilapitan niya yung mesa. Itinutok niya yung hintuturo niya. Yung may mga mahahabang kuko sa bola. Mga 1 pulgada ang layo. Anong ginawa niya? Tumingin siya sa akin. Tapos sa bola. Tapos sa akin ulit. At nagsimula ang bangungot. Yung bola numero 15, nagsimula itong manginig. Dahan-dahan. Pre, anong nangyari? Huwag kang maingay. Yung bola, nagsimula itong mag-init. Nakita ko, umuusok. Yung pintura, yung numero 15, parang natutunaw. Yung lalaki, tumawa. Pero mahina at walang tunog. Parang hangin lang, galing sa lalamunan. At yung bola, pumutok. Hindi yung putok na parang bomba. Parang pinigang prutas. Bumuko yung bola. At mula sa loob, lumabas yon. Dugo. Mainit na dugo. Malapot. At mabaho. Sobrang lansa. Tumulo yung dugo sa berdeng tapete ng bilyaran. Umagos. Sumigaw si Bert.
Napaupo siya sa sahig. Di ako makagalaw. Nakatitig ako sa dugo. Bumubula pa ito. At sa gitna ng dugo, may nakita ko. Maliit na mata. Hindi. Yung lalaki, dahan-dahan niyang sinausaw yung daliri niya sa dugo na nasa mesa. Tapos, dinilaan niya. Kulang. Pagkasabi niya noon, tumingin siya sa amin ni Bert. Yung mata niya, hindi na itim, pula, nagbabaga. Kulang. Doon na ako natauhan. Bert, takbo! Hinila ko si Bert. Patayo. Nagkandara pa kami. Yung pinto, ang layo. Paglingon ko, yung lalaki, gumagapang na si babaw ng bilyaran. Mabilis, parang gagamba. Yung mga braso at binti niya, tumutunog habang bumabaligtad. Mang Kiko, gumising kayo! Tulong! Pero si Mang Kiko, nakadilat, tulala, nakanganga. Buhay pa ba siya? Si Jenny, wala na sa counter. Malapit na kami sa pinto nang harangin niya kami. Di ko alam kung paano siya nakarating doon. Nakatayo na siya ulit. Yung puting polo niya, puno na ng dugo, galing sa bola. Ang pusta. Kinuha ko yung wallet ko. Nanginginig. Binato ko sa kanya. Yan, kunin mo lahat. Huwag mo lang kaming sasaktan. Yung lalaki, di pinansin yung wallet. Tumingin siya kay Bert. Siya. Itinuro niya si Bert. Anong ako? Malakas. Ang dugo. Bigla siyang dumamba. Sumugod siya kay Bert. Ewan ko kung saan. Kung nakuha yung lakas ng loob. Siguro dahil sa takot. Siguro dahil kaibigan ko. Kinuha ko yung tako. Yung pinakamabigat na tako. At pinalo ko sa ulo niya. Napahinto siya. Dahan-dahan siyang lumingon sa akin. Yung tako bumaon sa gilid ng ulo niya. Pero walang dugo. Hinugot niya yung tako sa ulo niya na parang tinik lang ng isda. At binali niya yon sa gitna. Hindi. Ikaw. Yun na yung hudyat. Tumakbo kami ni Bert. Tinulak namin yung pinto. Yung aso sa labas, si Bantay, nakandusay na, patay. Tumakbo kami ng walang lingon-lingon. Hindi kami huminto hanggat di namin naririnig yung ingay ng mga sasakyan sa highway. Nagtago kami sa isang 24 hours na lugawan hanggang mag-umaga. Hindi kami nag-usap. Nanginginig lang kaming dalawa. Yung amoy ng lansa parang dumikit sa damit ko. Kinabukasan, linggo, niyaya ko si Bert. Pre, balikan natin. Kailangan nating malaman. Ayoko, Mario. Ayoko na. Kailangan nating makita si Mang Kiko. Baka napano na siya. Naglakas loob kami. Mga 9:00 ng umaga. Sikat na sikat ang araw. Pagdating namin sa bilyaran, bukas, nakabukas. Si Mang Kiko, nagwawalis sa labas. Si Jenny, nag-aayos ng mga bote ng beer. O Mario, Bert, ang aga nyo. Sarado pa. Mamayang hapon pa ang bukas. Nagkatingin ng kami ni Bert. Mang Kiko, kagabi, anong nangyari? Kayo talaga. Nalasing na naman kayo. Ni Bert, ang aga niyong umuwi kagabi. Bigla na lang kayong nawala. Sabi ko sa inyo, hinay-hinay lang sa Red Doors. Pero Mang Kiko, yung lalaki, yung dugo. Anong lalaki?
Anong dugo? Kayong dalawa lang tsaka yung mga seaman ang customer ko. Nagsara ako ng alas 11. Naboard ako eh. Nanlamig ako. Pumasok ako sa loob. Dumiretso ko sa mesa 3. Malinis. Walang dugo. Walang bakas. Yung tapete, makinis. Yung mga bola, kumpleto. Kinuha ko yung bola, numero 15. Buo, matigas, malamig. Imposible. Nakita natin di ba Bert? Oo pre, nakita natin. Tumingin sa amin si Jenny. Tapos, ngumiti siya. Sira yung videoke. Mga kuya, baka gusto nyong pa-repair. Tumingin ako sa counter. Sa ilalim ng mesa ni Jenny, may nakita akong bakya. Isang pares ng lumang bakya. Nakahoy. Hinila ko si Bert palabas. Tara na. Simula nung gabing yon, di na ako bumalik sa Kiko's Billiard. Nagtayo ko ng sarili kong bilyaran. Hindi. Itinapon ko lahat ng tako ko. Nagbago na ako ng ruta ng delivery. Ayoko nang dumaan sa San Bartolome. Si Bert, nabalitaan ko, nag-abroad, seaman, siguro para makalayo. Pero alam nyo kung ano, yung pinaka nakakatakot. Kinabukasan, pagkatapos nung gabi na yon, paggising ko, yung 1,000 na pinusta ni Bert, nakapatong sa mesa ko sa kwarto. At sa tabi nun, isang bola ng bilyar. Yung bola numero 8, may basag. At sa loob ng basag, may umaagos na kunting dugo. Ayan, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, Mario. Isang tanong na lang ang naiwan sa isip ko. Si Mang Kiko ba? Si Jenny? O yung lalaki? Sino sa kanila ang tunay na nag-aabang? Kayo, ano ang palagay nyo? Grabe yung kilabot na yon. Yung akala mo, laro-laro lang. Pero may mas malalim pa palang pusta. Ang pusta ay ang iyong buhay. May mga ganito rin ba kayong karanasan? Mga lugar na akala nyo ay pangkaraniwan, pero may tinatagong kadiliman. Huwag kayong mag-atubiling. I-comment yan sa ibaba. Gusto kong basahin ang mga kwento nyo. At kung nagustuhan nyo ang kwento ni Mario, sana ay huwag nyong kalimutan na pindutin ang subscribe button. I-like nyo na rin ang video na ito at i-share sa mga kaibigan nyong mahilig magbilyar para may babala na sila. Muli, ako si Mr. John. Lagi kong pinapaalala, mag-ingat sa bawat kilos dahil hindi mo alam kung sino ang nanonood, nag-aabang at naghihintay ng tamang tira. Hanggang sa muling kwentuhan, matulog na kayo. Maraming salamat.